Hello mga sis! So dahil today is my day off, so ginanahan na naman ako magluto ngayon. So ngayon magluluto tayo ng sinabawang alugbati with pork. So let's go, magluto na tayo. So ngayon nagpe-prep lang ako ng mga ingredients na kakailanganin natin. So ngayon chop ako ng onions. So sunod naman ito is ang garlic. After ng garlic, yung sunod naman itong kalabasa. So babalatan natin ang kalabasa. At i-chop ang kalabasa sa maliliit na part. So sunod naman ito ang talong. So hahatiin na natin yung talong sa gitna at saka ihahatiin or isa-slice natin siya ng paslan. Para maganda, di ba? So next natin is yung munggo. So ako konti lang yung nilagay ko na munggo kasi ayoko ng medyo malapot. Gusto ko yung medyo masabaw talaga. Yung alugbati soup natin today. So yun. So at this moment, wow, at this moment, nagamit yung word. So at this moment, nagsaslice na ako ng baboy. So yung slicing ko is yung maliliit lang para it's easy lang siya kainin, diba? Easy lang siya ilagay sa kanin at saka kasya lang siya sa kutsara. So magpapainit na tayo ng kalan dahil dito na mag-uumpisa ang lutuan. So let's go, go, go! Yes! So ginisa ko na pala yung onion na kaninang chinap natin. Tapos later on, ilalagay din natin yung garlic. After ng garlic, ilalagay natin yung baboy. At saka igigisa natin or pipituhin natin siya sa sarili niyang mantika. So yon. So ilalagay na natin yung water or yung water or yung tubig. So siya yung magpapalambot sa baboy natin. So we will just boil the pork for maybe nearly 30 minutes para mas malambot talaga siya. So while pinapakuluan natin yung baboy para lumambot, so kanina nagpakulo din ako or pinakuluan ko na din yung munggo dito sa other side. At saka ilalagay ko na din dito yung kalabasa later on para at least masabay na siya dun sa pagkalambot ng munggo. Para it's easy na lang later na i-mix siya dun sa baboy natin. So ito na nga dahil goods na yung munggo natin at saka yung kalabasa natin sa other side ng gasol or ng stove. So i-mix na natin siya dito sa baboy para at least sabay na siya maluto at saka para manuot yung lasa ng munggo at saka nung kalabasa dun sa pork. This moment in time dahil malambot na yung baboy natin at saka malapit na siyang maluto, so ilalagay na natin yung talong. So yung talong is medyo sa last part siya nilalagay or mid or second to the last part bago siya ilagay yung alugbati dahil syempre para hindi siya ma-overcook. So yun, so magsisiseason na tayo ng salt and additional salt for flavoring para at least alam mo yung tansya ng klase ng lasa na gusto mo. So mag-a-add din tayo ng magic sarap dahil syempre parang nakasanayan ko na maglagay ng magic sarap sa anumang niluluto ko. So yun, mix lang. So dahil ako mahilig talaga ako sa aroma ng spicy or yung spice, so lagi talagang nilalagyan ko ng siling haba yung mga niluluto ko talaga kasi parang very enticing and delicious for me to smell yung aroma ng spice. So ngayon nilalagay ko na yung alugbati para at least last part siya nilalagay para hindi siya ma-overcook, para masarap pa rin yung alugbati or yung vegetables natin if crunchy pa rin siya kainin. So isi-simmer lang natin siya for less than a minute, I guess, para hindi naman siya sobrang overcooked. Tapos good to go na, pwede na siya nating kainin.
So ito na guys, ang ating finished product. So ang ating alubati or sinabawang alubati with pork na sobrang sarap, and it's really one of my favorite na dishes or Filipino dishes talaga. So maganda siya kapag sinasamahan siya ng piniritong baboy o piniritong isda. But for us, okay na kami dito sa ganitong pagkain lang. So yun guys, I hope you enjoyed the video, and I hope kayo din makagawa din kayo ng magandang mga dishes na pwede nyo ma-enjoy. So yun, bye-bye!